Tapos ito yung pinaka-the best dito, sabi nga ni Sir Cloyd. Ginaya natin yung traffic ni Idol Reggie Cruz. Oo, kasi dito nakakarawan sila. Open kasi yun eh. So ang maganda lang dyan, napansin namin, pag gagamitin na namin yung ibon, kondisyon na kondisyon. Puting-puti po yung ilong. Dito sa loob ng loob. Maginhawa dito. Naibulsa na ako dito, boss. Ay, ito. Kaya sa para di mahangin, sarado natin. Ang hangin. Ayan. So dati nga yung unang vlog ni Kuya Reggie dito, wala pa siyang mga bubong sa gilid kaya sobrang hangin. So ngayon, open na open. open na open dati. So ngayon, in-close na namin siya. Tapos para nga po yung ibon pag dumating dito, presko sila, hindi sila masyadong bugbog sa hangin. Tapos ito yung pinaka-the best dito, sabi nga ni Sir Cloyd. Ginaya natin yung traffic ni Idol Reggie Cruz. Kasi pag dumating, galing po doon, pagpunta rito, hulihin lang namin siya sa side. Tapos ilalak na po namin to. Para mabilis po yung traffic namin, mabilis po kami makapag sa ibon. Makapag-scratch, makapag-text, makapag-clock sa ibon. Ito yung dati wala to eh. Ang hirap kasi hinahabol pa namin yung ibon. Ito the best. Ito. Hindi ka natatakbo. Yun. So ngayon, hindi ka na makikipagkabulan. So ngayon, baka maglalaman to ng mga 60 na ibon, more or less. Panlaban po natin ng darating na ng South Derby race. As ito mga na to eh. Mga batcher na. Sa NDR nyo, mga ilang peraso? Hindi kami nag-NDR eh, nag-SDR lang kami. SDR lang kayo. Sabi Ito nga. mga to, mga SDR to, mga to. Ito SDR to, ito stockbird to. Ito stockbird din. So yun mga kalapatid, so welcome po dito sa loft ng Aquino Brothers Loft. Syempre, kasama natin si Brother Cloyd ng Binangonan Rizal. So pagkatapos naman ng breeding namin, yung mga inanay tatay, dito namin nilalagay. Magkasama yung hen and cock. Okay, dito sa itaas. Oo, kasi dito nakakarawan sila. Yung mga magulang yan. Oo. Yung mga breeder to. Mga breeder yan. Nakabilad. Nakabilad Dito yan. na lang sila. Yes, oo. Kaya pagkuha namin yan, talagang nakakarawan po sila dyan, nauulanan. Open kasi yan eh. Dito na sila kumakain tsaka tumutuloy. Dyan na sila kumakain, may inom. Kaya to, kak at tsaka hen. Hen, magkasama na. Kak tsaka hen. Oo, kakahin magkasama. Kaya pag nagpare sila dyan? Okay lang. May sasaluhin lang nila yung itlog nila, nandyan lang. Pag lang. Naka-open lang siya. Tsaka hindi naman sila makapagpalian doon kasi mga kalapatids, alam mo naman pag-ibon, no? May ibang barako susuwagin. So hindi sila masyado nakakapag-mate dun sa taas na yan. So ang maganda lang dyan, napansin namin, pag gagamitin na namin yung ibon, kondisyon na kondisyon. Puting-puti po yung ilong. Kasi, ang ganda ng kondisyon ng ibon. Pagka naaarawan, ayan, turo sa atin yan ni Sir J. De La Paz. Kaya yung ibon ko, pag nakita mo yung stock ko, walang bubong. Wala din bubong. Walang bubong. Ganun din sa'yo. Open, ganito lang. Mating lang, open, walang bubong, wala nang ninitin dyan. Kaya wala kang makikita doon may sakit. Pag may sakit doon, weak. Sorry na. Pagka-weak na yun, naalisin na natin yun. Pero pagka bihira nagkakasakit. Kaya mas madali sila makondisyon. Tapos ang ginawa lang namin dito, itong taas hinarangan namin kasi ang hirap manghuli. Ayan, ito nilagay namin ng steel matting para madaling manghuli pag sa loading. Iisa-isahin kasi namin yan eh. Yun. Tapos pagkasubig siguro sa pinakataas na yun. Oo. Tapos nakikita namin pag may pumapasok kasi nga may CCTV dito.
po kami mangunguha ng ibon. Ano lang, para mamonitor ko rin kung kunyari minsan naalis tayo, meron tayong loftman. So makikita namin kung talagang pinakain yung ibon on time. So, Ba't ilang beses ka ba magpakain? mostly 2 beses. Pero pagka magpapaamo na kami, ang ginagawa namin, nagbibigay lang kami ng konti sa umaga. Tapos ilalagay na namin dito, papalipa rin namin para pagdating sa pag tinawag namin sila, mabilis silang bumalik. Kasi gutom eh. Pagka kasi binibi namin, puro pakain ng pakain. Kahit anong tawag mo sa ibon, hindi na yan. Ang hirap papasukin. Hindi na papasok, di ka papansinin. Pero pag syempre, pag karera na, iba na ang sistema gagawin natin. Bibigay natin yung best para sa ibon, para maganda yung kondisyon. Kasi mas malayo na yung liliparan nila. Yung mga inakay dito lang siya. Ayan, viewing pa yan. Ito yung mga kalapatid, ito yung mga natin, mga naka-MacArthur. So, ito yung second stage na sinabi ko kanina. Pagdating doon, dito namin siya i-viewing. Matagal ako mag-viewing, mostly 1 buwan. Dyan sila. Oo, 1 buwan. Tapos, Ibig sabihin dyan na kumakain yan. dito na sila kumakain, dito sila umiinom. Tapos, ang nilagyan ko lang siya ng bubong. Kasi dati wala siyang bubong, medyo, syempre, inakay. Kailangan medyo may protection sa init ng araw. Tapos from dito, tuturuan na namin, bubuksan na namin to. Meron siyang trapping. Ayan, para matuto na siyang papasok yun dito sa trapping namin para makakain dito. Tagal pala, ano? Oo. So, mostly Ito nasa ilalim. Ito mga breed, na to. Mga batcher na to, naturuan na natin. Second batch. First batch and second batch. Naturuan na yan, oo. Bali, yung pinalipad ngayon, yung nasa labas, third batch yun. Ito yung pang fourth batch. Ang dami hanggang fourth batch. Ang diskarte namin, yung kasing breeder loft ni Neilboy sa Kainta, magkahiwalay kami ng breeding. Pero pag na-breed na yung ibon niya, dito rin dinadala lahat. So flyers of ng Aquino Brothers, iisa lang. Magkaiba lang kami ng loft. Para kung sari, may magkasakit ibon ko, so pwede ko mahiram yung ibon niya ron. Para magkahiwalay na breeding. Kaya yung magulang ng 12 place natin sa Alegre, yung both parents nasa kanya. May inakay, kaya hindi namin mapakita sa inyo, mga kalapatids. Sige lang. Ano? Yan, batcher na yan. Yung iba dyan, mga backup natin sa OLR. YB. Saka nagkaroon din kami ng selection, mas pinili namin yung mas maliliit na ibon ngayon. Ano? Ay, yung bandit, yung anak ng bandit. Ayan, mga stopper. Sige. Yun, kain na mga kalapatid. Paborito ko lahat yan.